Mga katiyats, ito yung isang bagay sa karagatan na kung mapulot mo, ang timbang nito ay kasing mahal ng ginto. Ito ang ambergris, alam nyo ito. Pero, legal ba sa Pilipinas na makapulot ka ng ambergris? Yan ang atin abangan. Dito sa bidyong ito ay masasagot ang ganyang klaseng mga tanong. Atin panoorin ang video. Sa unang tingin ay tila ba isa lamang itong ordinaryong bato, ngunit hindi mo aakalain na ito ay nanggaling sa tiyan ng isang balyena. Ito ay tinatawag na ambergris. Okay, itong ambergris ay palutang-lutang ito na bagay na parang bato tingnan, parang pumice. Yung parang bato na lumulutang siya, pero malalaman mo na ambergris ito dahil mayroong amoy na masansang. Yung amoy na parang masusuka ka rin. So ganyan ang ambergris. At merong 3 lalaki sa Oman at sa Yemen ay meron din na nakakuha nito, na tumitimbang siya ng napakabigat at nabenta nila ng mga about 150 million ang suka ng balyena na tinatawag na ambergris. Ngayon, doon sa Oman, sa Yemen, ay malaya silang makapagbenta doon dahil walang batas doon na nagbabawal. Dito sa atin, nako, talagang maano kayo kasi kahit napulot nyo lang yan, ay bawal daw yan ibenta. At pwede daw i-donate yan sa pamahalaan. Naku, anong kalukuhan yan, diba mga katiyats? Ikaw na nga ang nakapulot, tapos i-donate mo pa. Tapos ang pamahalaan ang magbenta niyan. Katulad din yan ng mga lapnisan, di ba noon pwede pang ibenta yan. Ngayon bawal na, huhulihin ka kapag nagbenta ka ng lapnisan. Hindi naman sila ang nagpagod pagkuha ng lapnisan sa bundok. Sa paghanap niya ng hirap-hirap. Iyang suka ng balyena na yan ay 1 in a million lang yan na makapulot ang tao sa isang taon ng ganyan. Tapos huhulihin ka na naman dito sa Pilipinas. Ano bang batas yan? Balik tayo sa video. 3 lalaki sa Oman ang naging milyonaryo dahil lamang sa suka ng balyena. Mabaho man at nakakadiri, ngunit milyones naman ang halaga. Ang Ayan. suka ng balyena ay naibenta sa halagang $3 million o humigit kumulang 152 million pesos. Ayan, malaya yan na nakapagbenta sila doon. Walang humuhuli. Dito mga katiyats, ingat lang kayo. Sa mga nakapanood ng bidyong ito, kapag nakapulot kayo ng ambergris sa baybayin, malalaman mo yan na ambergris kasi bato siya tingnan pero hindi siya bato. Lulutang siya sa dagat, tapos mabaho siya. Tapos kapag kumuha ka ng piraso diyan, andin sunugin mo, mabango siya. Yan ang ambergris. At kapag nakakuha kayo niyan, ay huwag kayong mag-ingay, huwag kayong magsabi-sabi, dahil ginto ang halaga niyan. At embarguhin yan sa inyo, aagawin yan ng gobyerno. Dahil nasa batas natin yan na bawal magpulot niyan, bawal kumuha niyan, dahil yan ay parte ng endangered species na sperm whale. Pero tae na lang yan suka na lang. Hindi yan laman ng sperm whale. Kaya dapat hindi yan kasama sa yung bawal na yon. Naisama kasi yan ay ginto. Tinatawag nga yan na the floating gold. At bukod sa kanila ay may mga tao rin sa Yemen at Thailand ang yumaman Ito taga dahil Thailand rin to, ito dito. taga Yemen. Ang natagpuan sa Thailand ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 162 million pesos. Sa sobrang mahal ng suka ng balyena ay binansagan itong floating gold. Ito mga katiyats, malaya silang nakapagbenta doon sa Thailand, sa Oman, sa Yemen. Pero dito sa Pilipinas, naku, ingat lang kayo sa pagbenta niyan kasi huhulihin kayo. Kaya dapat huwag kayong maingay sa mga kapitbahay nyo kasi daming marites, baka isumbong kayo at aagawin yan talaga sa inyo dahil
gintong-ginto ang halaga niyan. Bakit? Dahil kung makakakita ka ng palutang-lutang na ambergris sa dagat ay napakaswerte mo dahil parang ginto ang halaga nito. Yeah. Minsan, mas mahal pa nga. Sa katunayan, ang suka ng balyena ay mas mahal pa ng 30 times kaysa silver. Grabe, no? 30 times sa halaga ng silver ang suka ng balyena or ambergris. Kaya, kung kayo'y nakatira malapit sa dagat, gawin nyo bawat umaga, lakad-lakad lang kayo sa dagat, sa tabing dagat. Isang araw makakita kayo ng palutang-lutang na bato. So yun na yan. Nakikita nyo naman dito kung anong itsura ng ambergris. So pulutin nyo, itago nyo. And then mag-start kayo pag-research sa internet kung paano ibenta yan at sinong mga middleman nyo. Okay, so balik tayo sa video. Na ibebenta ng mahal ang ambergris dahil sa dalawang dahilan. Una, ginagamit kasi ito bilang ingredient sa paggawa ng mga mamahaling pabango. Nagtataglay ang ambergris ng kakaibang kemikal na ginagamit para mas kumapit at tumagal ang bango ng perfumes. Ito talaga ang pangunahing sangkap ng mga signature perfume. Mga perfume ng mga hari, ng mga reyna, ng princess, ng prinsipe, ng mga mayayaman na mga billionaire. Ang perfume na yan na napakamahal, ang sangkap diyan na gamit ay galing yan sa ambergris. Kaya ang mga perfume manufacturer ay mag-agawan kapag mayroong makakuha ng ambergris kasi once in a blue moon lang or once in a year na mayroong makapulot niyan sa entire globe. Hindi yan yung buwan-buwan, taon-taon na mayroong makapulot niyan. Kasi minsan lang din nagsusuka ang mga balyena ng ganyan. Kaya hindi yan marami. Yan ay rare kaya napakamahal nito. Mayroon ding mga eksperto na nagsasabi na ginagamit din ang ambergris sa paggawa ng ilang mga rare herbal medicines. Ito yung pangalawang purpose ng pagbili ng ambergris na mahal. Itong mga anti-cancer na mga medisina, karamihan yan ay galing sa ambergris. Kaya mahal siya dahil minsan lang kasi nakakapulot ng totoong ambergris ang mga tao dito sa mundo natin. Pangalawa, napakamahal ng ambergris dahil bihira ka lamang makakakita nito sa buong mundo. Ayan. Sa katunayan, ayon sa mga scientists, ay nasa 1% lamang daw ng mga sperm whales ang naglalabas ng ambergris. Ayan. Kaya naman maraming mga perfume companies ang nag-uunahan sa pagbili nito kahit pa napakamahal. Nasa Ayan. 280 pounds ang nakuha nilang ambergris. Agad din silang nakahanap ng trader mula sa United Arab Emirates at binili ito sa kanila sa halagang $1.5 million. Ito yung Humigit taga-Yemen. kumulang- Ito yung mga taga-Yemen na mga lalaki na nakakita sila ng patay na balyena na sperm whale and then hiniwa nila yung tiyan pagkasakaling merong ambergris at meron nga. Napakaswerte dahil merong ambergris sa tiyan ng balyenang yon. Kaya yun ay nabenta nila 76 million pesos ang halaga kung sa peso. So 76 million, napakalaki niyan. At dahil lang yun sa balyena, patay pa na balyena yun at hindi pa isinuka, nasa loob pa ng tiyan. Kaya siguro ang karamihan ng balyena ay mayroong ambergris talaga yan sa tiyan. Pero hindi kasi lahat nagsusuka. Kaya pala hinahunting ang mga sperm whale dahil diyan sa ambergris. Hinahunting yan, hindi lang natin alam. Dahil milyones ang halaga ng bawat sperm whale na mayroong mga ambergris sa kanyang tiyan. 76 million pesos. Nasa 35 na mangingisda ang naghati-hati sa kita.
Sa Thailand naman, isang mangingisda rin ang nakakita ng ambergris sa isang beach sa Nakhon Si Thammarat. Ito, Noong una ay akala ng mangingisda na ito ay isang malaking bato lang. Oh. Pero pagkatapos imbestigahan ay nakumpirma na ito nga ay isang bihirang ambergris na nagkakahalaga ng $3.2 million o humigit kumulang 162 million pesos. ayan mga katiyatso. Sa Thailand yan, naglalakad-lakad lang yung mama, adi napulot niya yan. 162 million pesos. Daig pa niyang nanalo sa loto. At daig pa niyang nakapulot ng Yamashita Treasures. Thailand yun pero walang batas sa Thailand na nagbabawal na ibenta yan. Dito lang sa Pilipinas bawal dahil gusto nila na sila ang magbenta. Nang nakuha natin. Nakuha nyo. Nakuha ng ibang tao. Andin aagawin ng gobyerno mismo. Ano bang klaseng batas yan? Napulot na nga yan. Suka lang yan Tapos bawal na. Paano kung tai yan ng tai ng tao? Bawal ba? Hindi bawal kasi walang ginto sa tai ng tao. Pero sa tai ng balyena ay merong gintong premyo or presyo. Kaya aagawin at bawal. Ay naku, lapnisan bawal. Taklobo bawal. Giant clamshell bawal. Kung anong Yamashita Treasure bawal. Bawal lahat basta pera na para sa mamamayan ay bawal. Kaya klarong-klaro na ang mga batas natin ay pabor lamang sa gobyerno. May isang may-ari naman ng bar na malapit sa dagat ang nakakita rin ng ambergris sa Koh Samui Island sa Thailand. Napulot lang daw ni Bonyos Tala o para ito sa dalampasigan habang naglalakad-lakad. Hanggang sa may nagsabi sa kanya na parang ambergris ang napulot niya. May bigat itong 10 kilos at tinatayang nasa $500,000 umigit kumulang 25 million pesos ang halaga ng ambergris na napulot ni Bonyos. Ay naku. Kaya ang gawin natin mga ka-good news ay siguro umpisa na tayong maglakad-lakad ngayon. Mga katiyats, maglakad-lakad tayo palagi sa tabing dagat. Kasi alam na natin kung ano ang ambergris. Masangsang na amoy, palutang-lutang, itsurang bato na tulad ng ganyan. Yan ang ambergris. Na makakapagpayaman sa kanya. Nakita niya ang ambergris habang naglalakad-lakad siya sa beach. Mayroon itong bigat na 6.5 kilos at nagkakahalaga ng halos $470,000 o humigit kumulang 23 million pesos. Ito na yung ambergris sa Pilipinas. Mayroong mga nakapulot nito sa Pilipinas, kaya nga lang bawal. Kaya hindi nagpapa-interview ang mga nakapulot niyan. Balita ko merong nakakuha niyan sa Palawan noon. Dahil sa laki ng pwedeng kitain sa ambergris, siguro ay nag-iisip ka na kung mayroon kaya nito dito sa Pilipinas. Well, mayroon ng ilang pinaghihinala ang ambergris ang natagpuan dito sa Pilipinas. Ngunit hindi ito naibenta dahil hindi na ipasuri kung totoo bang ambergris o hindi. Limitado lang kasi ang mga laboratorio na nagsasagawa ng gas chromatography dito sa Pilipinas. Ang gas chromatography ay ang pagsusuri para malaman kung totoo ba ang isang ambergris o hindi. At Grabe naman tong Pilipinas. Kahit pag-testing kung ambergris o hindi ay walang laboratory. Sobra naman. Sa Thailand meron nga. Dito sa Pilipinas wala. Grabe. Kaya kung makapulot kayo ay huwag niyong ipagsasabihan. Dahil lulukuhin lang kayo at aagawin. Ang ambergris nyo ay kasing mahal ng ginto yan. Kaya itago nyo yan ng mabuti, mga katiyats, kung kayo makapulot niyan. napakamahal din ng pagsusuring ito. Bukod pa dyan, kung nagbabalak kang maghanap ng ambergris, sa kasamaang palad ay Ito. iligal ang pangungulekta at pagbibenta nito dito sa Pilipinas. Ito, ayan, illegal yan. Hindi tayo pwedeng magbenta sa Pilipinas, hindi rin pwede sa Amerika, hindi rin pwede sa Australia.
Pero sa mga hindi nabanggit na lugar ay pwede yan. Kaya mag-isip-isip na tayo mga katiyats kung meron kayong ambergris dyan. Okay, hanap kayo ng mabuting middleman at trusted. United States, Australia at sa iba pang mga bansa. Illegal ito dahil ang ambergris ay produkto ng sperm whale na itinuturing na isang endangered species. Ayon sa revised Philippine Fisheries Code, ang pagpatay, paghuli, pagbenta, pagbili o pagtatransport ng lahat ng uri ng balyena at lumba-lumba at maging ang mga produkto nito ay mahigpit na ipinagbabawal. Ayan, dito sa batas na yan, ang sabi, bawal ang produkto ng mga balyena na yan, ang sperm whale. Pero produkto ba yung tae? Hindi ang produkto. Ang produkto diyan ay yung mga laman, yung balat, yung binilad na balat, laman, yung kanyang fins ng balyena, nabibinta din yan. Pero itong dumi, suka ng balyena, hindi yan kasama. Siyempre, dumi na yan eh. Pero dahil sa ginto yan ngayon, ay bawal na rin yan na ibenta dito sa Pilipinas. At bawal na magtago niyan at mangulikta. Nako, bawal, pero kapag ibigay mo yan sa gobyerno, bibinta nila yan at magati-hati sila doon kung saan nyo na ibigay. Okay, balik tayo sa ending ng video na ito. Sa kinaukulan, kung makakakita ka daw ng ambergris, ay dapat itong ipagbigay alam sa BFAR na malapit sa inyong bayan o kaya ay i-donate ito sa pambansang museo. Ay nako, ano ka, hilo? Sa iyong palagay, paano naman kung sa dalampasigan mo lang nakita ang Oo nga. ambergris at wala kang nasaktan o napinsalang balyena? Ayan, no. Pero hindi na yan sila makikinig sa mga rason mo. Kasi alam nila na holdapan na to. Oo, tawag dito sa atin yan ay ambak. Aambakan ka. Lulundagan, ganyan. Kapag merong ganyan, ay talagang aagawin yan, kakasuhan ka pa. Kaya comment nyo na lang sa ating comment section, ano ang masasabi niyo sa mga bawal na batas na ito na pagbinta ng mga ambergris, na ito naman sana ang makapagpaganda ng ating kabuhayan. Hanggang sa muli mga katiyats, ako'y magpaalam na. God bless us all.